Yes, magandang araw ulit sa inyong lahat, mga kaibigan, mga subscribers ko dito sa aking YouTube channel. Magandang araw sa lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, nako, huwag na kayong mag-atubiling mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayong lahat sa ating mga ina-upload dito sa ating Malito channel, of course, di ba? At syempre, updated at kung ano man yung mga pinaka-latest na news, papanood nyo dito sa aking YouTube channel. By the way, ayan, ang pag-uusapan natin tungkol sa um, bakit hindi nga kinukuha ngayon na endorser si Carlos Yulo at bakit parang gusto nang makipag-ayos ni Carlos Yulo. Ayan, yan ang mga tanong natin ngayon kasi may nabalitaan tayo. Ito, pinaka-latest talaga ito. May nagngangalang Kai from ABS-CBN na parang road manager or manager or whatsoever na connected kay Coco Martin at Vice Ganda na kumakausap sa pamilyang Yulo. Ayan, para mag-set ng appointment para ayusin nga kung ano yung gusot na namamagitan sa Yulo family. And according to my source, ay may basbas ni Carlos ang nasabing setup na talagang pinapaayos ni Carlos yung na mag-meet sila, na mag-ayos sila ng kanyang parents. Pero 'di ba, balikan muna natin, rewind muna tayo. 'Di ba noong oras na nagkakagulo na may mga hidwa na matindi ang issue sa pagitan ng mag-ina kay Carlos Yulo at yung father niya nagsalita na anak, bati na kayo ng mama mo. Magbati na kayo. So punta ka sa bahay. So parang casual na sabi ng isang ama, isang tatay sa kanyang anak. So parang doon parang talagang hindi man sa salitang nagmamakaawa yung father niya, pero doon sa salita pa lang maaawa ka nang talaga doon sa kanyang tono ng pananalita ni Mark Andrew Yulo, yung tatay, na nagmamakaawa sa kanyang ama, ay sa kanyang anak, na magbati na sila ng kanyang mama. At di ba naman, kasi ikaw ay anak ka naman, wala namang problema. Kahit tayo, pagalitan tayo ng ating mga magulang, pag binati lang natin sila, pag humingi lang tayo ng sorry, pag niyakap lang natin sila, pag nag-bless tayo sa kanila, parang wala na. O parang hangin na naglaho na yung galit nila sa atin. So parang ganun lang, lambing lang, kumbaga. Lambing lang ang katapat. Sana, yun ang ginawa sana ni Carlos Yulo noong time na yon para naagapan ang mga dapat maagapan na ngayon medyo naging naging matindi na, naging hindi na maganda. Although, itong si Angelica, ayaw na talaga magpa-interview. In fact, kami magkaibigan kaming dalawa ni Angelica, pero dun sa aking show sa EuroTV, never, never, never talaga na in-invite ko kasi alam ko, hindi na siya magsasalita at gusto niya tahimik na lang na buhay, ayaw niya ng mga controversial na, mga kung ano-ano pa, ayaw na niya ng negative. So, kumbaga, tinuldo ka na nung time na yun, nung nagpa-interview siya sa press, sa media, nung nagpa-press con sila, parang tinuldukan niya na ang issue sa kanilang dalawa ng kanyang anak. So, kumbaga, pinangako niya na hindi na siya magsasalita, nang wala na siyang bibitawang hindi maganda against her son, ganyan-ganyan. So kumbaga nangako na. So, ako naman nirerespeto ko at gusto ko yung ganong sitwasyon kasi matitigil na nga naman ang issue, matitigil naman ang pambaba sa kanila. Pero ngayon, tila parang nagbabalik tayo, binabalikan natin yung kahapon na kung dati ang parents niya ang gustong makipag-ayos sa kanya, ngayon parang nabaligtad na parang si Carlos naman ngayon ang gustong pag-ayos sa kanyang parents. Anong dahilan? Unang dahilan,
hindi niya makuha-kuha ang mga endorsement na sana ay pwede niyang i-endorse. Can you imagine? Hindi lang 100 million plus ang nakuha niya dito sa kanyang pagiging gold medalist. Pero kung naging maayos ang kanilang pamilya, naging patot sa dahan, siguro bilyon ang kikitain ni Carlos Yulo sa pag-i-endorse ng iba't ibang product, 'di ba? Kasi diyan lang naman kumikita ang mga artista. Can you imagine? Hindi ganun kataasan ang talent fee niyan sa mga pelikula. Can you imagine si Sarah Geronimo nga noon, 200,000, inamin niya sa isang pelikula, 200,000 lang ang kanyang naging talent fee. Pero ang kinita ng pelikula ay 200 million. So, hindi doon binabase nila sa mga artista natin. Hindi binabase doon ang kanilang kikitain sa isang pelikula. Kasi ang pelikula kapag kumita, kapag naging box office, ang daming kukuha sa yung mga product mo na ikaw ang kukuning endorser, 'di ba? Kumbaga tataas ang yung value, tataas ang yung reputation sa pag-i-endorse kasi pinasok ang pelikula mo pinanood ang pelikula mo So, ibig sabihin box office ka ngayon, kukunin ka ng iba't ibang mga products para mag-endorse ng kanilang produkto. So, yun yung parang ganun yun. Kung naging maganda ang track record ni Carlos, bilyon sana ang kikitain niya sa pag-endorse. Kasi isang product pa lang, may 10, may 20, may... Diyos ko, si Vice Ganda, halos 30 million ang bayad sa kanya sa isang ini-endorse niyang product. So, sayang kumbaga. Sayang dahil pera na naging bato pa. So, ito ka ang maging maging basihan na huwag tayong padalos-dalos sa ating mga emosyon dahil ang mga emosyon natin ang sa atin, nililigaw tayo ng ating mga emosyon lalo pag tayo ay galit, lalo tayo pag may pinagdadaanan na hindi maganda, tapos magsasalita tayo, nako, very negative lahat yan at hindi na mababawi yan yung mga sinasabi na yan. So parang maging aral, maging leksyon, pero siguro naman ayun, itong this time natuto si Carlos sa oo nga, tama nga si Mama. Yan. So, yung wala pa rin pwedeng sumuway sa mga magulang ng mga anak. Kasi ang mga magulang ang may alagang nauna sa atin sa mundong ito at lahat ng mga pagdadaanan pa lang natin ay nadaanan na nila. So, kumbaga, sila ang ating sundin at pakinggan. So, sayang ang pera na kikitain pa sana. Dagdag pa dun sa 100 million siya na kinita. Baka yung isang product pa lang o yung katulad nung mga beer, mga soft drinks, naku, malalaki yan magbigay ng talent fee. Kaya meron daw nakikipag-ugnayan sa Yulo family ng mga taga-head ng ABS-CBN, parang RM nila Vice or maalala nyo na si Carlos nag-guest kay Vice Ganda magpasikat na ang kanyang pinopromote ay yung pagka-gold niya. Pero ang tema ng magpasikat nila Vice Ganda ay pamilya. Hindi nga naman niya mai-promote doon kasi wala siyang pamilya as of this time dahil sinasabi na ganito, na ganyan, na sinasabi iniwan ni Carlos ang kanyang pamilya, kumbaga hindi niya isinama sa kanyang tagumpay. So kung wala nga naman siyang masasabi doon, parang conflict yung na naging tema doon sa pagsali at pag-join niya. Parang pilit lang na isinama ni Vice Ganda doon sa kanyang magpasikat. Parang, di ba, syempre sikat si Yulo, si Carlos, di ba? So, marami ang question, marami nagtatanong, bakit kasama doon si Carlos na ang tema ng kanilang magpasikat ay family. O, yun. Kaya siguro, yung kinukonek-connect ko din na yung connected kay Vice Ganda, yun na nagko-connect din sa mga Yulo family. Pero, ang sagot yata ng Yulo family, tama na. Kasi kung gusto ni Carlos na makipag-usap sa amin,
dumiretso siya sa bahay, pumunta siya sa bahay, walang problema, ang bahay ay open para sa kanya, walang mangyayari sa kanya at hindi namin siya itataboy dahil bahay pa rin naman niya at pamilya namin siya. Ayaw lang nila talaga ng mga kung sino-sinong tao na makiki-intra, makiki-join, kumbaga mediator sa kanilang pamilya. Ayaw na nila yon kasi ayaw na nila ng pagpiestahan pa ang kanilang pamilya, pagpiestahan ulit ng mga kung sino-sino. So tama nga naman si Angge, tama naman ang mga Yuli family na anak mo yan, anak ko yan, anak namin yan. So hindi namin pwedeng itanggi yan. Tama nga naman, di ba? Ibaba lang ni Carlos ang kanyang ibaba lang niya ng konti ang ego niya. So wala namang magiging problema kasi pamilya naman niya at lahat naman yan ay mahal niya. Lahat naman yan ay minahal siya. Lahat naman yan ay kasama niya. So, yun lang. At sana ay makarating din kay Carlos na huwag ka nang humanap pa ng mediator para magkaayos kayo. Ikaw na mismo pumunta doon na kasi alam mo, mahal na mahal ka ng pamilya mo until now. Isang hakbang lang papunta sa pintuan ng inyong mga magulang, bukas palad kanilang tatanggapin. Ikaw lang ang hinihintay. Ikaw lang ang hinihintay, Carlos. Magpakumbaba ka na para sa mga magulang mo. Ikaw na lang ang inaantay para mabuo kayo. At sana bago magpasko ay mabuo ang pamilya nyo. Yun ang hangad namin. Yun ang gusto namin makita na masaya kayo, nagsasama-sama, nagbabanding, nagkakasama sa isang okasyon. Can you imagine, 4 ang may birthday ngayong October, wala ka sa 4 na yon, yung lola mo, yung lolo mo, yung kapatid mo, yung tatay mo, 4 sila na nag-birthday ngayong October. Wala, di isa doon sa pinuntahan mo. So, sana yan ay ma-realize mo na pamilya pa rin ang dapat sumpungan, dapat puntahan, dapat makasama. And ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.